Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, ako si Junie, 21 taong gulang. Napasulat ako sa inyo dahil na rin sa mga pangyayari sa aking buhay na tiyak ko ay kapupulutan nyo ng aral. Nung bata ako, ay sa iisang tao lang umikot ang aking mundo. Walang iba kundi kay Mama Selma. Siya na lang ang tanging natitira kong pamilya dahil 8 taong gulang pa lang ako noon nung isang trahedya ang dumating sa pamilya namin na siyang nagpabago sa takbo ng aming buhay. Habang tahimik na natutulog ang lahat, isang sunog na nagsimula sa kapitbahay namin ang kumalat at lumamon sa bahay na aming tinitirhan. Agad akong iniligtas ni Mama Selma. Pero sa kasamaang palad, sa bilis ng paglaki ng apoy, ay hindi na nakaligtas pa ang iba naming malapit na kamag-anak. Tony, kasama sa nasawi ay ang lolo at lola ko, pati na rin ang tito ko. Sila lamang ang kinagisnan kong pamilya. Pero dahil sa trahedya, ay kami na lang ng mama ko ang natirang magkasama. Doon na nagsimula ang dagok na binitbit namin ni Mama hanggang sa aking pagtanda. Mama, paubos na po yung kandila ni Lolo. Oh. Ay, ubos na ba? Iabot mo sa akin yung posporo para makapagsindi tayo ng bago. Eto po. Ma, bakit po kailangan nating magsindi ng kandila para sa namatay? Kasi itong kandilang to magsisilbi nilang ilaw sa kabilang buhay. Bakit po? Wala po ba silang ilaw doon? Di ko alam eh. Tradisyon na kasi natin yung pagsisindi ng kandila bilang tanda na naaalala pa rin natin sila kahit pumanaw na sila. Ah, ganun po ba? May naantok na po ako. Sige, matulog ka na lang muna dyan sa may plastic chair. Hindi po ako makatulog ng maayos dito eh. Ang tigas po ng upuan. Ma, hanggang kailan po ba tayo mananatili dito sa covered court? Huling gabi na to, anak. Tapusin na lang natin itong lamay tapos bukas ililibing na natin ang lolo, lola at tito mo sa sementeryo. Konting tiis na lang, ha? Selma, nakikiramay ako. Salamat po. Eto, konting abole. Sana makatulong sa inyo. Nako, di na po kayo dapat nag-abala. Pare-pareho din naman po tayong nasunugan eh. Alam kong kailangan nyo rin tong perang to para makapagsimula ulit. Ay, kunin mo na to. Tulong ko na sa inyo to ni Junie kasi kayo yung pinaka naapektuhan sa nangyaring sunog. Maraming salamat po. Walang anuman. Pasensya na pala kung ngayon lang ako nakadalaw. Medyo malayo kasi yung nilipatan namin eh. Ayos lang po. Ang mahalaga nakapunta po kayo sa huling gabi ni na nanay at tatay. Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyari. Ilang taon din naming pinagpagurang ipatayo yung bahay namin tapos sa isang iglap, bigla na lang nawala lahat dahil sa kapabayaan ng iba. Ano po ba kasing nangyari? May balita na po ba kayo kung paano nagsimula yung sunog? Ang kwento sa akin, nakasinding sigarilyo daw ang dahilan. Nakalimutan ng tao na may sigarilyo siyang iniwan sa tabi ng bintana nila. Nahipan siguro ng hangin tapos ayun,
Doon na nagsimula yung apoy. Sobra-sobra namang kapabayaan yan. Tingnan niyo, ang dami tuloy na damay. Kaya nga eh. Ano ngayon ang plano niyo ng anak mo? Saan kayo pupunta pagkatapos ng libing? Hindi ko nga rin po alam eh. Problema ko pa yung kailangang bayaran sa punerarya. May iba pa ba kayong kamag-anak dito na pwede niyong matuluyan? Wala na po eh. Ang iniisip ko, baka pwede mo na kaming makituloy kina Gardo. Gardo? Yung tatay ni Junie? Opo. Kahit ilang araw lang habang naghahanap ako ng malilipatan namin ng anak ko. Papayag kaya siyang patuloyin kayo? Hindi ba't matagal na kayong walang komunikasyon? Wala naman din po akong ibang malalapitan eh. Kahit papano, tatay pa rin naman siya ni Johnny. Kung ganun, naway gabayan kayo ng Panginoon. Hindi bale, isasama ko kayo lagi sa mga dalangin ko. Maraming salamat po. Ma, kanina pa tayo naglalakad. Pagod na po ako. Konti na lang anak ha? Malapit na tayo. Masakit na po pa ako eh. Konting tiis na lang. Oh, dito na pala tayo oh. Nakikita mo ba yung bubong na kulay red? Opo. Yan, dyan tayo pupunta. Diyan po ba nakatira si Papa? Teka, anak, paano mo nalaman na pupunta tayo sa papa mo? Narinig ko po yung usapan nyo kagabi ng kapitbahay natin. Sabi nyo po, kay Papa na muna tayo titira. Ah, narinig mo pala yung usapan namin kagabi. Hindi pa ako sigurado anak kung tatanggapin pa tayo ng tatay mo. Kakausapin ko muna siya. Sana po pumayag si Papa. Ngayon ko lang po siya makikita eh. Naku anak, sana nga. Ay, dito ka muna saglit ha. Ako lang muna ang kakausap sa papa mo. Bakit po? Kasi anak, pang matanda lang yung pag-uusapan namin. Saglit lang naman yun ha. Dito ka lang sa makikita ko, okay? Huwag kang lalayo. Opo, Ma. Gardo? Gardo, nandiyan ka ba? Selma, ano ginagawa mo rito? Naibang ka na ba? Baka makita ka ng asawa ko. Gardo, gusto lang sana kitang makausap. Ano bang kailangan mo? Dito tayo sa gilid ng bahay para hindi tayo makita ng ibang tao. Kasi nasunugan kami. O tapos, ano ngayon? Wala kaming ibang matuluyan ni Junie. Nagbabaka sakali sana ako kung pwede sanang makituloy muna ako sa inyo pansamantala. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Titira kayo sa amin. Kita mo ang dami-dami na namin sa bahay, sisiksik pa kayo. Gardo, ilang araw lang naman eh. Kailangan lang namin ng masisilungan habang naghahanap ako ng malilipatan. Kung gusto mo ng masisilungan, marami dyan sa lansangan. Doon kayo sa ilalim ng overpass kung gusto nyo. Makitulog kayo sa mga terminal na bus, ganoon. Hindi yung ako pa na mo problema dyan sa problema mo. Gardo, maawa ka naman sa anak mo. Patitirahin mo si Junie sa lansangan. Anak? Maawa ako sa anak ko na pinagkait mo sa akin. Yabang-yabang mo nun eh. Nahuli mo lang ako may kasamang ibang babae, nilayo mo na sa akin si Junie. Tapos ngayon lalapit-lapit ka sa akin para humingi ng tulong? Kapal naman ang mukha mo. Parang awa mo na, Gardo. Ikaw na lang talaga yung inaasahan ko eh. Patawarin mo na ako sa mga nagawa ko noon. Kalimutan na natin yung nakaraan. Please, maawa ka naman. Bitawan mo nga ako. Sige na, Gardo. Magbabayad kami. Babayaran namin yung araw ng pananatili Sinabing namin. bitawan mo ako! Ma, tama na yan. Ba't mo tinulak ang mama ko? Ikaw na ba si Junie? Oo, siya ang anak mo, Gardo. Bad ka, tinulak mo si Mama. Anak, tama na yan, ha? Okay lang si Mama. Gardo, pakiusap, ilang araw lang naman yung hinihingi ko eh. Umalis na kayo. Gardo naman. Pag nakita ka ng asawa ko, mas lalo na naman kami mag-aaway. Kami na akong kasalanan sa asawa ko kaya huwag ka nang dumagdag pa. Isipin mo naman yung anak mo. Wala akong ibang anak maliban sa anak namin ng asawa ko. Huwag mong ipasa sa akin yung problema mo, Selma.
Kaya ngayon umalis na kayo bago pa tayo pagchismisa ng mga tao rito. Diyan na kayo. Gardo! Mama, umalis na po tayo. Tony, ayon sa kwento ng lola ko, maayos na magkarelasyon ang mga magulang ko noon. 19 anyos si mama ng magdalang tao. Pero nagbago ang lahat nang malaman ni mama na pamilyado na pala si papa. Nakipaghiwalay agad si mama at tuluyan ng lumayo. Hindi naman kami hinabol ni papa. Kaya mula noon ay mag-isa na akong itinaguyod ng mama ko. Hanggang ngayon ay sariwa pa sa alaala ko ang eksenang yun dahil halos lumuhod na noon si mama sa harap ng papa ko para lang pagbigyan kami. Kung may pagpipilian lang siguro si mama ay hindi siya hihingi ng tulong kay papa. Kaya lang natupok rin ng apoy ang maliit na tindahan na ipinundar ni mama. Hindi naman siya nakatapos ng pag-aaral, kaya hirap siyang humanap ng magandang trabaho. Tony, pagkatapos ng pangyayaring yon, malabo na sa memorya ko ang mga sumunod na pinagdaanan namin ni mama. Sa pagkakaalala ko, ilang araw din kaming nanatili sa lansangan. Kung saan kami datna ng dilim, ay doon na kami naghahanap ng masisilungan. May pagkakataon din na nakitira kami sa iba't ibang bahay. Kung kaninong bahay ang mga yun, ay hindi ko na maalala. Pero kalauna naman ay may tumulong din kay mama na makahanap ng trabaho. Nanirahan muna kami sa isang maliit na paupahan. Ang kaso nga lang, dahil sa trabaho ni mama, ay unti-unti na siyang nawala ng oras para sa akin. Junie, tapos ka na ba sa assignment mo? Opo, ma. Sigurado ka ba? Baka mamaya sinasabi mo lang yan para makapaglaro ka na naman sa cellphone, ha? Kahapon wala ka raw dinalang project nyo, sabi ng teacher mo. Wala po kasi tayong popsicle stick kaya hindi na po ako nagdala. Kapag gano'n na may kailangan kayong dalhin sa school nyo, sabihin mo sa akin ng maaga para makabili ako, anak. Hindi yung sasabihin mo na lang kapag papunta na ako sa trabaho. Nalilimutan ko po minsan O basta, sa susunod ha, sabihan mo ako. Opo, ma. Okay, ito naman. Ilalagay ko na rito sa Tupperware na to yung agahan mo para bukas, ha? Pagkagising mo, pasuyo ka na lang kay Aling Mildred na i-microwave yan para mainit mong makain. May microwave naman sila dun eh. Tapos, itong isa namang Tupperware, yan yung baon mo. Pink yung takip ng agahan mo, green naman yung sa baon mo. Gets mo, anak? Opo. Asan yung para sa agahan mo? Yung pink po ang takip. Yung baon. Yung green po. Okay, very good. Yung uniform mo, na-plancha ko na, ha? Nakasabit na sa likod ng pinto sa kwarto natin. Tulog ka na maaga, ha? Para hindi ka tanghaling magising bukas. Opo, ma. Di bale, nasabihan ko na si Aling Mildred na samahan ka mamaya pagkatapos niya magsara ng tindahan niya. Tapos bukas, sumabay ka na lang din sa anak niya sa pagpasok, ha? Sige po. Yung pananghalian mo naman, umorder ka na lang ng kahit ano dun sa karinderya ni Aling Tessa. Sabihin mo na ilista na lang tapos babayaran ko na lang pagka-uwi ko. Opo. Ay, nga pala, ma. Bukas na pala yung card day namin. Sabi ni ma'am, kailangan daw po umatand yung mga magulang kasi sa kanila raw ibibigay yung card namin Naku anak, hindi ako makakapunta sa card day ninyo. Hindi na naman po kayo makakapunta. Bakit po? Sabihin mo na lang sa teacher mo na may trabaho ako. Ite-text ko na lang siya na sa'yo ibigay yung card mo pagkatapos ng meeting. Bakit po kasi sa gabi kayo nagtatrabaho? Tapos sa umaga hanggang hapon tulog naman kayo. Hindi tuloy kayo makapunta sa school namin kapag kailangan kayo.
wala tayong magagawa, anak. Panggabi talaga yung trabaho ko eh. Pasensya ka na ha. Kailangan talagang kumayod ng nanay mo para sa ating dalawa. May intindihan naman siguro yun ng teacher mo. Basta ha, ikaw nang bahalang kumausap sa teacher mo. Sige na, aalis na ako. Bye-bye! Bye-bye, Ma. Oh, yung kiss ko. Mwah! Tulog ng maaga, ha? Opo. Nasaan na kaya si Ma'am? Tapos na kaya yung meeting nila? Ay, ayun na pala si Ma'am. Ma'am! Ma'am! Oh, Junie, nasa na yung mama mo? Yung card mo na lang ang hindi ko pa naibibigay. Hindi po makakarating si Mama eh. May trabaho po siya. Nako, kakausapin ko pa man din siya. O, halika, pumasok ka. Opo, Ma'am. Ito yung card mo. Ibibigay ko sa'yo to ngayon ha. Pero sabihin mo sa mama mo na sa susunod hindi pwedeng hindi siya attend ng PTA ha. Yes, Ma'am. Sasabihin ko po sa kanya. Dapat kasi magulang ang kumukuha nito kasi kailangan ko silang makausap tungkol sa mga performance nyo. Wala ka bang ibang guardian na pwedeng umattend? Ano po yung guardian? Ibang nakatatanda na nagbabantay sa'yo. Wala ka ba ibang kamag-anak, ganyan? Meron po si Aling Mildred. Kapitbahay po namin yun. Siya po yung nagbabantay sa akin kapag nasa trabaho si Mama. Pero hindi po namin siya kamag-anak eh. Ganito kasi. Kaya gusto ko makausap ang mama mo kasi may mga ilang concern ako sa'yo. Pero dahil wala siya, sa'yo ko na lang sasabihin to ha. Pero siguraduhin mo makakarating to sa mama mo ha. Opo, Ma'am. Ganito Junie ha. Napapansin ko kasi na parang napapabayaan ka na ng mama mo. Katulad ngayon, tingnan mo yung suot mong uniform. Tingnan mo naninilaw na. Halatang luma na. Hindi ka ba nabibilhan ng bagong uniform? Meron po akong bagong uniform, Ma'am. Kaso natapunan kanina ng ulam habang kumakain ako ng agahan eh. Kaya itong lumang uniform na lang po sinuot ko. Ganun ba? Eto, ayan, akin na yung kamay mo. Tong kuko mo. Ang hahaba na, tas ang dumi pa. Wala bang oras ang mama mo na linisin yung mga kuko mo? Para kang nagkahig ng lupa sa dumi. Tingnan mo. Madalas po kasi masyado na pong pagod si Mama sa trabaho kaya wala na po siyang oras para tignan tong mga kuko ko. Ako na lang po maglilinis ng kuko ko pagka uwi ko, Ma'am. Pero Junie, ang punto ko kasi, bata ka pa. Dapat may nag-aasikaso pa rin sa'yo. Dalawa na lang po kasi kami ni Mama eh. Wala na po kaming ibang pamilya. Naiintindihan ko naman. Kaya nga gusto ko sanang makausap ng masinsinan ng mama mo. Alam mo, matalino kang bata, Junie. Dapat nga, with honor ka ngayong grading eh. Alam mo ba yun? Talaga po? Oo, active ka sa recitation. Mataas ang marka mo sa mga quiz at exam. Kaso, nahihila pababa yung grado mo kasi minsan hindi ka nagpapasa ng projects mo. Tuwing may activity tayo sa classroom, kulang-kulang yung mga gamit mo. Nakakalimutan ko po kasing sabihan si Mama eh. Tsaka malayo po yung bilihan sa amin. Kaya hindi na kami nakakabili ng gamit kung minsan. Junie, ayoko sanang manghimasok sa buhay niyo kasi may kanya-kanya namang estilo ng pag-aalaga ang mga magulang. Pero bilang teacher mo, gusto kong maging maayos yung pag-aaral mo. Naintindihan mo ba yun? Opo, Ma'am. Kaya sana, kung may pagkukulang ang mama mo sa'yo, sabihan mo siya. Karapatan mo naman yun kahit papano. Oo, mahirap magpalaki ng anak ng mag-isa, pero mas mahirap kapag napabayaan ka niya. Huwag mong masamain tong sinasabi ko ha. Opo, Ma'am. Siya, sige na, pwede ka nang umuwi. Salamat po, Ma'am. Ay, teka lang. May nail cutter ako dito. Ako na lang kaya magupit ng kuko mo. Halika rito. Ay,
Sige po, ma'am. Tsaka yung buhok mo oh. Ang haba-haba na. Kailangan mo nang dalhin sa barbero. Oh, sige po, ma'am. O akin na yung mga kuko mo. Ako na magugupit. Tony, nasa elementarya na ako noong mga panahon na yon. At hindi ko alam kung ano ang trabaho ni Mama. Basta ang alam ko lang ay kailangan niya na magtrabaho sa gabi at magpahinga sa umaga. Nasanay na ako sa ganoong klase ng buhay. Lagi akong mag-isang natutulog sa gabi. Gigising ako ng maaga para ayusin ang sarili ko pagpasok sa eskwelahan. Pagka-uwi, saka ko na lang madadatnan si Mama na mahimbing ng natutulog. Bawal ko siyang istorbohin dahil kailangan niya ng sapat na tulog. Katunayan, mas nakakausap ko pa ang kapitbahay namin kaysa kay Mama. Kaya naman sa murang edad, natuto na akong umasa sa sarili kong kakayanan. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong ibang pagpipilian. Alam ko namang kumakayod si Mama para may pantustos sa pangangailangan namin. Kaya kahit gustong-gusto ko siyang makasama, pinipigilan ko ang sarili ko na humingi ng oras at atensyon. Tony, nung tumuntong ako sa high school, ay saka ko na lang naintindihan ng lahat. Base na rin sa mga sinasabi ng mga kapitbahay namin, nalaman ko na kaya pala sa gabi lumalabas si Mama. Kaya pala lagi itong nakapustura, laging naka-makeup, laging matapang ang pabango, ay dahil sa isang beer house siya nagtatrabaho bilang waitress at singer. Karaniwan, 6:00 na ng umaga natatapos ang trabaho nito. Minsan nga, nakaalis na ako ng bahay para pumasok sa eskwelahan ay hindi pa siya nakakauwi. May mga pagkakataon naman na nagpapang-abot kami pero nakainom siya at halos bumagsak na sa sahig sa kalasingan. Madalas parang lantang gulay si Mama dahil sa pagod. Kaya lang Tony, hindi nagtagal ay may iba pa akong nalaman tungkol sa Mama ko. Bukod daw sa pagiging serbidora nito, tumawid na rin daw si Mama sa pagbebenta ng aliw. Nung una hindi ako naniwala. Pero pare-pareho ng sinasabi ang mga tao sa lugar namin. At aaminin ko, nung nalaman ko ang totoo, nahiya talaga ako ng sobra. Nahiya ako sa mga kapitbahay namin. Nahiya ako sa lahat ng taong nakakaalam ng totoo. Dapat ko naman talagang ikahiya ang trabaho ng Mama ko. Nakakagalit. Tony, galit ako pero hindi ko kayang kumprontahin si Mama. Hindi ko rin naman kayang baguhin ang nakasanayan na niyang hanap buhay. Kasi ano bang alam ko sa buhay? Isa lamang akong binatilyo na umaasa rin sa maduming pera na kinikita ng aking ina. Kaya sa halip ay idinaan ko na lang ang galit ko sa pagiging suwail na anak. Pakiramdam ko kasi sa ganung paraan, mapaparating ko kay Mama na may mali sa paraan ng aming pamumuhay. Uy pre, dali mo maglakad dyan, late na tayo sa klase. Nakatamad pumasok eh. Hindi na kaya tayo pumasok. Siraulo, patapos na yung SEM. Mamaya bumagsak na naman tayo eh. Minor subject lang naman yung pangalauna eh. Tsaka nag-long quiz na tayo kahapon. Sigurado magdi-discuss lang ng bagong topic yung prof natin ngayon. Pasok na lang tayo ng pang-3:00. Ano ba plano mong gawin? Saan tayo tatambay niyan kapag hindi tayo pumasok? Sakto, may computer shop. Tara, laro tayo. Lula ang peri. Libre ko na. No, huwag na tayo pumasok. Sige, basta libre mo ha. Oo, ako bahala. Tara, tara. Oh, sakto, walang tao.
pa-open time nga dito sa 1 tsaka sa 2. Basta yan, buksan nyo na lang yung screen. Sige pa. Ano? Nakalagin ka na? Oo. Oh, invite mo na ako. Sige, sandali lang. Yan. Sige, accept mo na. Okay. Game. Oh, ako na, Kerry. Ano sa'yo? Support na ako. Okay, sige. Patulong muna ako dito, ha? Oh, check bush ka, baka ma-invade. Sige, ako na bahala. May tao doon sa bush. Ingat. Nandito yung mga kasama nila. Baka muna, pre, baka muna. Huwag mong patulan, wala pa akong item. Uy, ano ba? Tulong, asa ka na? Sabi wag muna mag-engage eh. Ayan, first blood ka tuloy. Sorry, bawi na lang. Saan ka na? Dito ako sa top, sunod ka. Diyan na ako. Oh, dito ka. Heal, pre, heal. Bad trip naman oh. Sabi heal eh, hindi ka naman nag-heal, pre. Nastan ako eh. Marunong ka ba talaga dyan sa hero mo? Napakamatampuhin mo naman. Ano matampuhin? Ikaw nga yung pabigat eh. Heal na nga lang gagawin mo, di mo pa magawa. Ano magagawa ko kung ako yung inuuna na kalaban? Eh di umiwas ka. Bubu? Mana ka ba sa nanay mo? Sabi mo? O bakit? Masakit ba? Hirap kasi kapag kulang sa aruga eh, no? Di naturuang gumamit ng utak. Sige, tuloy mo yan. Makaka-team ka talaga sa akin. Okay, anong gagawin mo? Susumbong ka sa nanay mo. Ano ba? Naghahanap ka ba ng gulo? Sige, pagbibigyan kita. Kala mo naman makakapalag ka. Ano tingin mo sa akin? Tingin ko sa'yo, puro salita lang. O sige, tumayo ka dyan para makita mo yung hinahanap mo. Tumayo ka dyan. Kasi Tayo? makaulo ka, ba't ka nanonulak? Ano trip mo? Loko ka. Kung mang-insulto ka, ako insultuin mo. Huwag yung mama ko. O bakit? Totoo naman ah. Di ka ba kulang sa aruga? Ikaw na mismo nagsabi sa akin, napabayaan ka ng nanay mo kasi palagi siyang wala. Busy sa pagbebenta ng katawan kasi yung nanay mo isang bayarang... Ha? Ayusin mo yung pananalita mo, pre, ha? Nagtik ka! Ano, boy? Ano? Ano ganito? Nagtatabay ka na nanay eh. Ano naman eh? Ano ka naman lang kaya? Oh anak, saktong uwi mo. Halika na, kumain na tayo bago ako umalis. Oh, ito, may binili akong lechon manok sa labas. Mauna na po kayo kumain, ma. Hindi po ako gutom. Teka, sandali lang. Dito ka nga muna. Bakit po? Ano yan? Hindi, wala po. Humarap ka nga sa akin. Ay, ano nangyari sa mukha mo? Bakit? Anak, tumingin ka nga sa akin ng maayos. Bakit nangingitim yung ilalim ng kaliwang mata mo, ha? Pasa ba yan? At saka, ano yan, ha? Bakit may sugat ka sa bibig? Sabing wala nga po to. Anong wala, anak? Ayan o, kitang-kita ko. Nakipag-away ka ba? Di po ako nakipag-away. Huwag niyo na isipin to. Pupunta na po ako sa kwarto. Huwag mo nga akong talikuran, kinakausap pa kita. Sinong gumawa sa'yo niyan? Ano ba, ma? Wala nga to. Huwag niyo nang pansinin. Ang kulit niyo naman eh. Anong wag pansinin? Anak, hindi pwede yan. Alam mo, hindi ko na gusto tong ginagawa mo, ha? Akala mo ba hindi ko alam na hindi ka pumapasok? Anong hindi pumapasok? May pinadalang sulat sa akin yung eskwelahan nyo dahil sa sunod-sunod na absent mo. Ano, pati yon itatanggi mo? Uy, mala. Ngayon lang kayo nagkaroon ng interes sa buhay ko. Bakit ano meron? Birthday ko ba ngayon? Ano pinagsasasabi mo dyan? Bakit? Totoo naman, di ba? Dati wala naman kayong pakialam kahit anong gawin ko. Wala kayo sa gabi, tulog kayo sa umaga. Tapos wala kayong pakialam sa araw ko. Kung pumapasok pa ba ako o hindi na. Kung bumabagsak ba ako sa klase. Kung gusto ko pa ba ng kasama o makakausap. Kasi wala kayong pakialam. Anak, hindi totoo yan. Anong hindi? Mabata pa lang ako, yun na yung nakagisnan ko. Wala akong ibang inaasahan kundi sarili ko lang kasi wala naman kayo sa tabi ko eh. Wala ako sa tabi mo kasi abala ako sa pagtatrabaho. Abala ako sa paghahanap ng pera para buhayin ka, para pag-aralin ka. Tapos ano, malalaman ko hindi ka pumapasok? Ano, akala mo pinupulot ko lang yung pera? Pera, puro na lang kayo pera. Mabuti pa yung pera, iniisip nyo samantalang ako, sarili nyo ng anak. Hindi nyo man lang iniisip. Itong pagpapagod ko sa trabaho, para sa'yo to eh. Para sa akin, ma. Kailan nyo ba ako huling kinumusta ng hindi tungkol sa pera o sa eskwela? Saka na lang kayo nagkakaroon ng concern sa akin kapag basag na yung mukha ko eh. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Anong hindi? Oo na. Kayo na po yung ulirang ina, kayo na po yung pagod, kayo na yung laging tama. Ako na lang yung walang kwenta, bastos, walang modo, walang respeto. Johnny, hindi ganyan ang gusto kong sabihin. Lagi niyong sinasabi na para sa akin tong ginagawa niyo. Siguro nga oo, para sa akin nga, pero bakit naman ganun?
Bakit pakiramdam ko hindi ito yung kailangan ko? Hindi ito yung gusto ko eh. Junie, anak. Kayo yung gusto ko, ma. Kayo yung kailangan ko, hindi pera. Anak, pasensya ka na ha. Pasensya na kung palagi akong wala sa tabi mo. Pasensya na kung hindi ko nagagampanan yung ibang responsibilidad ko sa'yo bilang ina. Balang araw, maiintindihan mo rin ako. Mas sinubukan ko kayong intindihin. Kaya lang naisip ko, kung ako yung nasa lugar nyo, kahit kailan hindi ko magagawa to sa sarili kong anak. Alam kong Maiwan ko na po kayo, ma. Junie, saan ka pupunta? Junie, sandali lang! Tony, yun ang kauna-unahang pagkakataon na naglabas ako ng saloobin sa mama ko. Pero sa kabila nun ay walang nagbago. Hindi naman umalis si mama sa beer house. Tuloy lang siya sa kanyang nakasanayang gawin. Kaya naman mas lalo lang lumaki ang sama ng loob ko kay mama. Umabot sa punto na halos araw-araw kaming nagkakasagutan noon. Wala na akong preno sa pagsasalita sa kanya. Sa pag-asang matatauhan siya. Lumala lang ang katigasan ng ulo ko. Hindi na ako pumapasok sa eskwelahan. Sumasama na lang ako sa barkada ko. Sa kanila ko nahanap ang oras, atensyon at masayang samahan na matagal ko nang inaasam-asam mula kay mama. Natuto akong uminom at ng iba pang bisyo. Hanggang sa nakilala ko ang una kong girlfriend na si Leslie. Doon na, kahit papaano, kumalma ng bahagya ang emosyon ko. Kasi si Leslie ay tulad ko rin na lumaki sa isang hindi kaaya-ayang klase ng pamilya. Leslie, ayos ka lang ba dyan sa ilalim ng kama? Sandali lang, ayusin ko lang tong gamit ko. Tsaka antayin lang natin umalis si mama. Oo, sige. Lapit na yan. Junie, aalis na ako. Si mama? Kung ayaw mong kumain, ilagay mo na lang sa ref yung ulam para hindi mapanis. Naririnig mo ba ako, Junie? Junie! Ano? Sabi ko, kung hindi ka kakain, ilagay mo sa ref yung ulam. Oo na, narinig ko naman kayo eh. Eh di sana sumagot ka naman para alam kong may kausap ako. Oh, maglaka na lang ng pinto ha kapag matutulog ka na. Aalis na ako. Yun, na si mama. Leslie, pwede ka na lumabas dyan sa ilalim ng kama. Halika na, dali. Sigurado ka bang hindi na siya babalik? Hindi na, bukas na yung babalik. Tara, labas na tayo ng kwarto. Alam mo, ang ganda naman pala ng bahay niyo eh. Sus, di ah. Simple lang yung bahay namin. Pero kumpara sa bahay namin, di hamak na mas maganda tong sa inyo. May sala kayo, may kusina. Tapos, solo mo ba yung kwarto mo? Oo, tig-isa kami ni mama. O, tingnan mo. Kami nga, isa lang kwarto sa bahay eh. Sa salas kami natutulog na magkakapatid. Dito tayo sa kusina, nandun yung niluto ni mama na ulam. Uy, sakto. Hindi pa ako kumakain eh. Anong niluto ng mama mo? Kare-kare. Uy, sarap naman. Ngayon na lang ulit ako makakatikim ng kare-kare. Matagal-tagal na rin kasi simula nung nakatikim kami ng masarap na ulam sa bahay eh. Oo, sige, maupo ka na muna. Ihahanda ko lang yung pagkain. Salamat. Junie, kayo na lang talaga ni mama mo nakatira dito, no? Oo, kaming dalawa na lang yung magkasama simula ng bata pa lang ako. Eh, nasan yung tatay mo? Wala na yun. Matagal na kaming iniwan nun. May sarili na siyang pamilya. Ganun ba? Pareho lang pala tayo. Si tatay na lang natitirang magulang namin simula nung namatay si mama eh. Hirap kapag iisa lang yung magulang, no? Ay nako, sinabi mo pa. Mabuti nga ikaw eh. Iisang anak ka lang. Eh kami, 7. Nung nahirapan si tatay sa pag-aalaga sa amin, ayun, hinayaan na lang niya kami. At least sa inyo, marami kayong magkakapatid. Eh ako, literal na mag-isa lang talaga ako sa buhay. Bakit mo naman nasabi yan? Naku, mahabang kwento. Mas magandang wag na natin pag-usapan. Ikaw yung gusto kong tanungin eh. Bakit ka natigil sa pag-aaral?
Eh ano pa nga bang rason kundi walang pera? Ano lang ba naman ang trabaho ni tatay? Construction worker. Tapos yung sinasahod nilulustay pa sa pang-inom. Paano kayo nabubuhay niyan? Yung dalawang kapatid ko sumasama sa construction. Eh ako naman minsan taga-buhat sa palengke, minsan taga-deliver, ganun. Minsan nagbabantay ng tindahan. Lahat na yata pinasok ko basta tuwing nagigipit ako. Hirap naman pala ng pinagdadaanan nyo. Sanay na ako. Walang kwenta yung tatay namin Salamat ka nga, yung nanay mo ginagawa lahat para maibigay yung pangangailangan mo. Yung pangailangan, oo. Pero yung gusto ko, wala, yun yung hindi niya mabigay. Bakit? Ano bang gusto mo? Wala. Di ko na yun kailangan kasi nandiyan ka naman na. May nagmamahal na sa akin, may nagmamalasakit, may kasama na ako tuwing kailangan ko ng masasandalan. Sa'yo ko lahat nahanap yung mga bagay na gusto ko. Sus, napaka-sweet mo namang magsalita. Yan ba ginagamit mong pick-up line mo sa mga babae mo? Di Tsaka wala ako ibang babae, ikaw lang. Sa'yo ko lang to sinabi, tsaka ikaw kaya yung una kong girlfriend. Weh, hindi nga. Totoo ba? Oo, ikaw yung una. Ay, bongga. Bakit? Wala lang. Hindi ko lang akalain na ganyan na pala kalalim ang pagtingin mo sa akin. Sana mapanindigan mo. Bao naman, paninindigan kita. Sus, so simula lang yan. Ba't mo naman nasabi yan? Wala ka bang tiwala? Kasi yung mga dati kong nakarelasyon, hindi nila kaya yung buhay na meron ako Anong buhay? Yung hirap ng buhay namin. Yung tatay kong, alam mo na, napaka-istrikto, na akala mo may napatunayan na sa buhay. Tapos ako mismo, patapon ng buhay, walang future. Masyado mo naman minamaliit yung sarili mo. Totoo naman Hanggang ngayon, hindi ko ma-imagine kung anong kinabukasan ng meron ako. Sino ba namang makakaalam agad nun? Kahit nga ako, hindi ko rin alam kung saan ako papunta At least ikaw, mas may chance ka kasi nandyan ang nanay mo na umaalalay sa'yo. Kaming magkakapatid, kanya-kanya kaming diskarte, makaraos lang sa araw-araw. Kala mo lang maayos yung buhay ko ngayon pero hindi. Sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Tony, noong mga panahon na yon ay tuluyan na akong tumigil sa pag-aaral. Itinuon ko na lang ang buong atensyon ko sa relasyon namin ni Leslie. Kahit anong pangaral sa akin ng aking mama noon, hindi ko siya pinakinggan. Wala na siyang nagawa kapag ipinilit niya. Ang gusto niya ay mas lalo lang kaming nag-aaway. Sa mga sumunod na buwan ng relasyon namin ni Leslie ay puro lang lakwatsa ang inatupag namin. Kung wala sa barkada ay lagi kaming nakatambay sa bahay. Pumupunta siya kapag wala na si mama at hinahatid ko na lang pauwi kapag alam kong pauwi na si mama galing trabaho. Sobrang saya ko noong mga panahon na yon dahil sa wakas may kakampi na ako sa buhay. May tao nang nakakaintindi sa akin. Si Leslie ang nagpuno ng kalingat pagmamahal na hindi maibigay sa akin noon ng mama ko. Tony, dahil sa matinding pagmamahal ko para kay Leslie, hindi ko na inisip ang mga pwedeng mangyari sa hinaharap. Ang importante sa akin noon ay ang kasalukuyan. Naging mapusok kami at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagbunga ang aming kapabayaan. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko nung nalaman ko ang balita. Saya, takot, pangamba. Masaya ako dahil magkakaanak na kami ng babaeng mahal ko. Pero syempre natatakot din ako dahil hindi ko alam kung kaya ko bang maging mabuting ama, gayong wala naman akong kinagis ng ama. Takot na takot din si Leslie. Lalo na nung pinagbantaan siya ng kanyang ama na palalayasin at itatakwil kapag itinuloy niya ang kanyang pagbubuntis.
At dahil doon ay nagdesisyon akong tuluyan ng akuin ang buong responsibilidad kay Leslie at sa magiging anak namin. Inaya ko siya na tumira na sa puder ko. Tutal naman, kaya naman siguro kaming buhayin ni Mama gamit ang perang nahuhut-hut niya sa kanyang mga parokyano. Halika na, pumasok na tayo sa bahay. Junie, teka lang. Bakit? Ay, kinakabahan ako eh. Ngayon ko lang makakaharap yung mama mo. Tapos, malalaman pa niyang buntis ako. Ano na lang sasabihin niya sa akin? Di na mahalaga kung anong sasabihin niya sa'yo. Ang mahalaga, dito ka na sa amin titira mula ngayon. Pero paano kung hindi siya pumayag? Ano ka ba katulad ng sinabi ko, titira ka dito kahit anong mangyari, kaya halika na. Oh, Junie, sakto paalis na ako. Hindi na ako naghain ha. Ikaw nang kumuha ng pagkain mo doon sa kaldero tapos pakilagay na lang sa... May papakilala ako sa inyo. Ha? Ay, may bisita ka pala. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Si Leslie, girlfriend ko po. Girlfriend? Opo, ma. Anak, kailan pa? Maglilimang buwan na po. Ganun ba? Ganun ba? Sige, halika. Pumasok kayo. Iha, kumain ka na ba? Hindi pa po. Di ko naman alam na dadalhin ka pala ngayon ni Junie sa bahay. Eh di sana, dinamihan ko yung luto ko. Pagpasensyahan nyo na lang yung natirang ulam, ha? Ayos lang po. O siya, paano? Maiwan ko na kayo. May trabaho pa ako eh. Sandali, may sasabihin sana ako sa inyo. Oh, ano yun? Dito na po titira si Leslie. Bakit? Anong dahilan? Teka lang, ilang taon ka na ba, Iha, ha? Alam ba to ng mga magulang mo? 18 na po ako. 18? Eh, nasa na mga magulang mo? Wala ka bang pamilya na maghahanap sa'yo? Pinalayas na po si Leslie sa bahay nila. O, tapos? Dito na lang siya titira ng gano'n na lang. Anak naman. Tingnan mo, hirap na nga ako sa pagtatrabaho para mabuhay tayong dalawa, oh. Buntis Tapos- po si Leslie, ma. Buntis po si Leslie. Pinalayas siya sa kanila dahil nabuntis ko siya. Ano? Diyos ko naman, anak! Ganito na nga yung buhay natin, tapos magdadagdag ka pa ng problema? Pasensya na po. Hindi naman po namin inaasahan na ganito ang mangyayari. Aalis na lang po ko. Hindi. Walang aalis. Dito ko lang, Leslie. Pasensya ka na, anak, ha, pero hindi ko siya matatanggap dito sa pamamahay ko. Naman. Iha naman, sana man lang inisip mo kung ano yung kahihinatnan ng buhay niyo bago ka nagpabuntis. Sa ekonomiya ngayon, hindi na biro ang pagbuo ng pamilya. Kayo pa talaga may gana magsabi niyan? Kayo nga kung sino-sino lalaki nakakasama niyo gabi-gabi. Ano sabi mo? Hindi ba totoo? Ma, hindi na sikreto sa lugar natin yung trabaho mo. Alam na ng lahat na bayaran ka. Na inuuwi ka ng iba't ibang lalaki. Nasuki ka sa mga motel dahil binebenta mo yung katawan mo. Itiko mo yung bibig mo! Bastos kang bata ka! Bakit? Ano, nasaktan kayo sa katotohanan? Bakit totoo naman yung mga sinabi ko, di ba? Nakakasuka nga yung trabaho niyo eh. Oo! Totoo! Iba't ibang lalaki ang nakakasama ko gabi-gabi. Katawan ko ang puhunan ko sa trabaho ko. Oo! Dahil yun lang yung kaya ko. Yun lang yung tanging nahanap kong solusyon para mapalaki kita ng maayos, para mabigay ko sa'yo mga pangangailangan mo. Totoo! Bayaran ako at maski ako, sukang-suka na ako sa pinaggagawa ko. Anak, kung alam mo lang, yung pinagdadaanan ko araw-araw para mapakain kita, para mabigyan kita ng maayos na kinabukasan. Sirang-sira na ang pangalan ko, Junie! Wala na akong natitirang dignidad. Diring-diri na ako sa sarili ko, pero ginagawa ko pa rin lahat to. Lahat nagto para sa'yo. Tapos ito yung ibabalik mo sa akin. Pinalalabas nyo na kasalanan ko kung bakit kayo nagkaganyan? Bakit? Ginusto ko ba to, ma? Ginusto ko ba na maging bayaran kayo? Di naman, di ba? Junie,
Junie, tama na yan. Hindi. Tama ka. Hindi mo to ginusto. Tama ka, anak. Wala kang kasalanan. Wala. Pagod na ako. Ayoko na makipagtalo. Gawin niyo na kung anong gusto niyo. Taalis na ako. Junie, hahayaan mo na lang ba siyang umalis? Hayaan mo siya. Gawin na raw natin yung gusto natin, di ba? E di bahala na rin siya sa buhay niya. Tony, dahil sa mga nangyari ay mas lumala pa ang tampuhang namagitan sa aming dalawa. Hindi ko kinausap pa si Mama kung hindi naman kailangan. Isang tanong, isang sagot lang kapag sinusubukan niyang kausapin ako. Pero hanggat maaari, ay para na lamang siyang hangin sa akin. Pasensya na, Tony, pero ganun talaga naging takbo ng pag-iisip ko. Mas inuuna ko ang emosyon kaysa ang pag-iisip ng tama. Dami-dami na rin kasing nasa utak ko nung panahon na yun. Inaalala ko syempre si Leslie at yung magiging anak namin. Alam ko na hindi rin naman ako pwedeng magmatigas habang buhay. Dahil magiging tatay na ako. At hindi magandang lumaki ang anak ko na merong isang tatay na malaki ang galit sa mundo. Saan ba yung bar na sinasabi mo? Malayo pa ba tayo? Ang totoo niyan nandito na tayo. Okay na tong pwesto natin. Dito na tayo? Oo, dito na tayo para hindi niya tayo makita. Ngayon, kailangan na lang natin siyang mahanap kung saan siya nakapwesto. Ang daming tao rito, paano natin siya mahanap? Ano ba suot niya kanina? Nakaitim siyang sleeveless Teka. Ayun, nakita ko na. Saan? Ayun siya sa harap natin mismo. Sa side ng entrance ng bar na yan. Walang yain na, iniwan ako. Sir, naghahanap ka ba ng makakasama? Oo, yung mga kasama ko, tinakbuhan ako Nakita mo ba? Ay naku, baka umuwi na yung mga yun. Ay, samahan na lang muna kita. Gusto mo? Hindi na, uwi na ako. Mukhang sobrang lasing na kayo Hindi na kayo makakapaglakad ng maayos niya, no? Baka gusto niyong magmotel muna. Kahit isang oras lang, pampawala ng amats. Itiwan mo nga ako! Ayoko Leslie, ayoko na. Umuwi na lang tayo. Hindi ko na gusto yung nakikita ko. Gusto mo na bang umuwi? Na, sir. Sige. Mura lang. Mukhang Palabas ka hindi na pala magandang ideya itong naisip ko. Sabi, bitiwan mo ka, nakakatiri ka. Junie, ang mama mo! Ma! Junie, sandali! Hoy! Tigilan mo yung mama ko. Ayop ka. Ba't mo siya tinulak? Anak, Junie, anong ginagawa mo rito? Ma, okay lang ba kayo? Tumayo ka na po dyan. Mama mo yan. Pagsabihan mo yung nanay mo, layuan ako Hindi ako pumapatol sa mga bayaran. Umalis na kayo rito bago ko pa kayo upakan. Umalis na kayo! Ay, bata. Pasalamat ka, lasing ako Kundi papatulan talaga kita. Umalis ka na! Junie, hayaan mo na lang siya, ha? Lasing na siya. Hindi, sira ulo Kalalaking tao na nanunulak ng babae. Ma, nasaktan ka ba? Hindi, okay lang ako. Teka nga lang, anong ginagawa mo rito? Sinong kasama mo? Kasama niya po ako. Bakit kayo nandito? Ma, may gusto po akong sabihin sa inyo. Ma, sorry sa mga sinabi ko noon. Sorry po sa lahat-lahat ng kasalanang nagawa ko sa inyo. Anak, Alam kong naging suwail akong anak. Sinayang ko lang lahat ng paghihirap niyo po para sa akin. Lahat ng sakripisyo niyo. Sana mapatawad niyo pa ako, Ma. ano ka ba anak? Siyempre naman, napatawad na kita. Bakit naman ako magtatanim ng galit sa sarili kong anak? Dami ko pang pagsisisi, Ma. Naiintindihan ko naman yung mga pinanggagalingan mo Alam kong marami akong naging pagkukulang, kaya naman... Ma, wala po kayong pagkukulang.
Simula noon hanggang ngayon, akala ko pinababayaan niyo lang ako pero ang totoo, hindi niyo po ako iniwan. Kaya salamat po sa lahat ng ginawa niyo para sa akin. Para sa amin ni Leslie. Wala yun, anak. Trabaho ko lang yun bilang ina. Lahat gagawin ko para sa'yo. Sa inyo ng magiging pamilya mo. Pasensya na rin po kung pinahiya ko kayo noon dahil sa trabaho niyo. Nako, ako rin naman, kinakahiya ko rin tong trabaho ko eh. Ma, I love you po, Ma. I love you din, anak ko. Halika na, Ma. Umuwi na po tayo. Mabuti pa nga. Tony, hindi ko lang maamin sa sarili ko, pero ako naman ang punot dulo ng lahat. Dahil sa akin, kaya kumapit sa patalim ang mama ko. Gusto niyang mabigyan ako ng maayos na buhay. Pero dahil din sa akin kung bakit hindi mabitiwan ni mama ang kanyang trabaho. Dahil sa halip na mag-aral ng mabuti o di kaya ay maghanap ng trabaho, mas pinili ko na unahin na saktan ang damdamin ng aking ina. Akala ko kasi kapag nakita ni mama ang galit ko, hahanap na siya ng ibang trabaho. Pero hindi ko naman pwedeng ipako sa krus ang mama ko. Kasi tao lang siya na desperadang buhayin ang anak niya. Kaya naman, nung naliwanagan ako, ay saka ako kumilos. Naghanap ako ng trabaho. Mahirap at natagalan, pero ginawa ko talaga ang lahat. Mula sa pagiging dishwasher hanggang sa eto, isa na akong service crew. Tony, sasabihin ko sa inyo na nagawa ko ng patigilin sa pagtatrabaho si mama. Hirap pa rin naman kami sa buhay, lalo na at may anak na kami ni Leslie. Pero hindi ako titigil sa pagkayod. Gagawin ko ang makakaya ko para makaahon kami sa hirap. Hindi ako makakapayag na mapilitan si mama o si Leslie na maging desperada para lamang magkaroon ng pera. Ako ang lalaki. Nasa akin ang responsibilidad para mabuhay ng maayos ang pamilya ko. At tutuparin ko ang responsibilidad na yon, alang-alang na rin sa aking anak. Hanggang dito na lang at salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Junie. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa